tungo sa aming pangailangan. Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your grace. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Amen. Manatili po kayong nakatayo. Basahin natin ang ating text this morning. Wini-welcome po natin ang presensya ng bawat isa. Gayun din ang ating pong mga guest, mga kapatiran. Kasama rin po natin sila Brother Franz at ang kanyang family. Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. First John chapter 4. Basahin natin ang verse 8, then tumalan tayo sa verse 16 hanggang 17. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. The one who does not love does not know God, for God is love. 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutan. And we know, and we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love. And the one who abides in love abides in God, and God abides in him. By this, love is perfected with us, that we may have confidence in the day of judgment, because as He is, so also are we in this world. Ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ay hinango po dito sa verse 17, yung last clause. Because as He is, so are we in this world. Sa ibang translation, while we are in this world, we are exactly like Him with regard to love. Manalangin po tayo, mga kapatid. Purihin ka, Amang Banal, samahan mo kami sa araw na ito, sa oras na ito, sa pakikinig ng iyong salita. Pakilinisin mo ang aming puso upang kami maging karapat-dapat na tumanggap sa makalangit na pagpapala na ilaan mo sa araw na ito. Katagpuin mo po ang espiritual na pangailangan ng iyong mga anak. Ang kalakasan, kapayapaan, higit sa lahat ay kaligtasan. Panginoon, dalangin po namin na ang salitang ito ay maging liwanag at maging gabay namin, maging pamantayan namin sa buhay, upang mabigyan ka namin ng kalugurahan, upang maipadama namin sa iyo ang pag-ibig na karapat-dapat kang tumanggap. Sa iyo po ang pasasalamat, sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Lahat magsabing Amen. Makakapo na po kayo, mga kapatid. Lingid po sa inyong kaalaman, kung wala po kayo sa mga nakaraang pagtitipon po natin, ay in-announce po natin yung mga theme na ating sinusunod every month. So, itong buwan ng February ay Love in Action. Ang theme po natin ay patungkol sa pag-ibig. Pag-ibig na hindi lamang konsepto,
Pag-ibig na hindi lamang nasa isip, kundi yung pag-ibig na din-demonstrate. Pag-ibig na merong aksyon. So, hindi lamang siya noun, kundi siya ay verb, action word. Kaya last Sunday, ang tinalakay po natin ay patungkol sa pag-ibig. And today, we will also discuss about love. Pero ang pag-ibig nito, mga kapatid, ay hindi po yung pag-ibig ayon sa pananaw ng tao, kundi yung pag-ibig ayon sa ating Panginoong Diyos. Kaya hinikayat ko po kayo na makinig ng mabuti upang maintindihan natin ano yung totoong nature ng pag-ibig. Ang Bible ay nagtuturo sa atin patungkol sa napakaraming attributes ng ating Panginoong Diyos. Attribute means yung character, yung nature ng ating Panginoong Diyos. At magbibigay lamang ako ng ilang mga talata, masyadong marami mga kapatid, sapat upang maintindihan natin na yung mga katangiang ito ng ating Panginoong Diyos, ito yung dinidescribe sa atin ng Bible. The first attribute, o yung first three attributes ng Panginoon, God is all-powerful. Wala hong bagay na sa ating Panginoon ay mahirap, sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Pag binasa natin ang book of Genesis, which is the book of the beginning, mababasa po natin doon na sa pamagitan ng salita ng Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay. Out of nothing, He simply spoke the word and everything came into existence. Paano nangyari yun? We simply accept it by faith. We believe that through the Word of God, everything around us came into existence. Paano nangyari yun? I don't know. But God is powerful. Ang Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid, na kaya niyang pairalin yung mga bagay na hindi umiiral at palitawin yung mga bagay na dating hindi umiiral. Psalms 115 verse 3, Isaiah 55 verse 11, Jeremiah 32 verse 17. Lahat ng mga talatang ito ay tumutukoy na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. And God is all-knowing. All-knowing. Walang bagay na hindi niya alam. Psalms 139, Psalms 147 verse 5, Isaiah 46 verse 9 to 10. Lahat ng talatang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Diyos na all-knowing siya. Walang bagay na hindi niya alam. Kahit nga yung bilang ng iyong buhok, alam niya. Bago ka pa manalangin, alam niya yung iyong pangangailangan. Kung ano mangyayari bukas, alam niya na po yun, mga kapatid. Kaya nga, maging yung mga bagay na hindi pa nangyayari, sinasalitaan niya na because our God is all-knowing God. Yung mga bagay na lihim sa atin, yung mga bagay na hindi pa natin alam, since God is all-knowing, nakakatiyak tayo sa ating Panginoon na hindi po niya tayo dadalihin sa kapahamakan. God is all-present. Kaya yung salitang omni means all. Diba yung omnibus nyo? Yung omni means all eh. So pag sinabing omnipotent, omniscient, omnipresent, and walang dako na sasabihin mong hindi alam ng Panginoon ang nangyayari doon. God is everywhere. Makapangyarihan siya, mga kapatid. Habang nagtitipon tayo dito, may nagtitipon din sa ibang bansa. Habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon sa lugar na ito, sa ibang lugar ay ganun din. Ang mga bagay na nangyayari dito, alam ng Panginoon, gayon din ang nangyayari sa ibang lugar. Kung hindi po siya omnipresent, papaano niya
masasaklawan at papaano siya makakatugon sa pangailangan ng bawat lugar if God is not omnipresent. At ito yung magandang katangian ng Diyos. If God is not all-powerful, if He's not all-knowing and all-present, He is not great. He is not God. He is limited. But our God is all-knowing, all-powerful, all-present, and our God is maximally great, all-powerful, supreme being, makapangyarihan sa lahat, na wala pong bagay na hindi niya kayang gawin. Ngayon, pagdating sa kanyang moral attributes, hindi lamang siya makapangyarihan, kundi meron din siyang taglay na mga magandang mga katangian na tumutukoy sa kanyang Diyos na merong damdamin. Meron din siyang moral attributes. At ilan sa kanyang moral attributes, number 1, God is truth. Totoo po siya. Hindi po siya nagsisinungaling. Kung babasahin po natin ang Hebrews chapter 6 verse 18, bagamat all-powerful ang Diyos, mayroong isang bagay na hindi niya kayang gawin. And that is, God cannot lie. Hindi siya pwede magsinungaling. Bakit? Sapagkat babaliin ito, sisirain ito yung isang attribute niya na God is truth. So sa Panginoon natin, wala hong kasinungalingan. Ang Panginoon natin ay totoo. Kaya nga, ang sabi ng Bible, forever His word is settled in heaven. Yung mga bagay na kanyang sinalita, nangyayari. Yung mga bagay na kanyang hinula, nagkakatotoo. Bakit? Because God is truth. And there is no lie in Him. Yung mga bagay na salita niya, thousands of years ago, nangyayari sa ating panahon upang ipakita sa atin na hindi po siya nagsisinungaling. Because God is truth. God is just. Siya ay matuwid. Siya ay patas. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Hindi siya nangahamak ng tao. Pantay-pantay siyang tumingin sa kanyang mga nilikha. Lahat ay binibigyan niya ng pantay-pantay na pagkakataon. Psalms 33 verse 5, Psalms 89 verse 14, Deuteronomy 32 verse 4. God is just. Sabi ng Bible, sa mabutit masama, pinapasikat niya yung araw. Binubuhos niya ang ulan. Sa mabutit sa masama, ibinigay niya ang kanyang kagandahang loob sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Just siya. Bakit? Kasi kung binigay lang yun sa mga mabubuti, di kawawa naman yung mga masasama. Wala silang pagkakataon. But since God is just, patas po siya. He is a God of justice. He is a God of fairness. He is a just God, and ito, magandang katangian ng Diyos ito. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Salamat. Isa sa attributes niya ito. Pag-ibig ang Diyos. Ano kaya kung hindi pag-ibig ang Diyos? Do you know that the whole creation is an expression of divine love? Yung mundo, yung universe, lahat ng nilikha, kapahayagan ito ng kanyang pag-ibig. Hindi lamang siya all-powerful, all-knowing, omnipresent. Hindi lamang siya just and truth, kundi Diyos siya ng pag-ibig. And He cannot express that attribute without His creation. Paano niya express yung pag-ibig? Kanino niya express? Sino ang beneficiary ito? Kanino niya ito ipapahayag kung walang creation? So, kinakailangan ng Diyos na mag-create so that He can manifest
this attribute na ang Diyos ay pag-ibig. Kanino niya ito i-express? Sa kanyang mga nilikha. Sa kanyang creation. Ngayon, ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi po ito kagaya ng pag-ibig sa tao. And Apostle Paul enumerated the different characteristics of divine love. Ewan ko kung meron taong meron ito. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 13, ito yung tinuturing na maraming mga nag-aaral ng Biblia na love chapter. Kasi dito dinefine kung ano yung talagang pag-ibig. Okay. Love is patient. Matyaga. Meron kayo nito? Love is patient. Meron? Sabihin mong nakakapagpasensya ka ngayon, pero minsan may hangganan yung pasensya eh. Love is patient. Love is kind. It's not jealous. Yung jealous dito, yung pagseselos na tamang hinala. Walang dahilan. It's not rude. Ano yung rude? Magaspang, ang ugali, mahalay. Does not think about itself. Hindi makasarili. Hindi iniisip yung para sa kanyang sarili. Love is not irritable. Hindi nayayamot, hindi madaling nairita. Meron ba tayo lahat ito? Nung panahon na tayo ay nanliligaw pa lang, talaga yung love, definition ng love, mapagpahinuod ka, mapagpasensya eh. Pero nung nag-asawa na, kinasal na, after 10 years, madali nang mairita. Does not keep track of wrongs. Ang pag-ibig, hindi daw nag-iipon o hindi daw nagbibilang ng mga pagkakamali. Hindi nagtatanim. Nakaisa ka na ha, nakadalawa ka na. Minsan inuulit-ulit yung pagkakamali. Isinusumbat. Pero ang pag-ibig daw ay hindi ganon. Is not happy in injustice. Hindi natutuwa sa injustice, sa kawalan ng katarungan. But happy with the truth. Nagagalak sa katotohanan. Love never stops being patient. Never stops believing. Never stops hoping. Love never gives up. And love never ends. Hindi natatapos. Sinong meron yan? Tanging Diyos lamang ay ang may ganyang katangian na pag-ibig. Tayo nagkukulang. Tayo nagkakamali. Nagkakasala. Nawawalan tayo ng pasensya. Nabubugnot tayo. Sumusuway tayo sa ating mga panata, sa ating mga sumpaan. Ang pag-ibig natin ay tao na marupok, madaling lumimot. Ang pag-ibig natin ay bukang bibig. Ang pag-ibig natin ay mabulaklak lamang. Ang pag-ibig natin ay pansamantala lamang. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagwawakas. At salamat merong ganyang katangian ng Diyos. Salamat merong ganyang nature ng Panginoon. Ano? Ngayon, ito po ang discussion. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang isa ito sa discussion sa philosophy of religion, the problem with evil. Or the problem of evil. If God is love, bakit kinakailangan pa kasi nilagyan ng puno na nakakaalam ng mabuti at masama?
Kung ayaw niyang mapahamak yung tao. Nag-isip ba kayo niyan? Kung ang Diyos ay pag-ibig, at ang Panginoon iniisip niya yung ikabubuti ng tao, bakit naglagay pa siya ng puno na nakakaalam ng mabuti masama? If God is love. Yan tuloy, nagkasala ang tao. Ibig bang sabihin, ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig? Parang, yung question na yun, parang, ang Panginoon naglagay ng trap. Ang Panginoon naglagay ng ikakapahamak ng tao. Kung bakit naglagay pa siya ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Tandaan po natin, when God created us, we are created in God's image. Nung nilikha tayo ng Panginoon, nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Hindi tayo kinopya sa unggoy. Hindi tayo nag-evolve. Hindi tayo produkto ng chance. Kung produkto tayo ng chance, our God is not all-powerful. Pero tayo ay nilikha ng ating Panginoon and God created us in His image. Yung image doon, hindi ito itong physical na ito. Because God is a spirit. At ang composition natin, tayo po ay material na bagay. Tayo material na nilikha. Nanggaling tayo sa alabo. Hinulma tayo ng ating Panginoon. Pero ano yung wangis ng Diyos na nasa atin? Ang wangis ng Diyos na nasa atin ay yung mga attributes mismo ng Diyos na tinalakay natin. Hindi nga lang kapantay niya, kung hindi bahagya. Lahat tayo ay merong parte. Lahat tayo ay merong DNA. Lahat tayo ay merong maliit na portion ng Diyos because we are created in His image. God is, ano yung kaninang attributes? God is all-powerful. Are we not powerful? Hindi ba makapangyarihan din tayo? Although we are created a little lower than the angels, nakita nyo ba kung gaano ka-powerful ang tao? We were able to invent things. Nakalikha tayo ng mga bagay na parang ang hirap abutin kung paano ito nagawa ng tao. Because man is powerful. Nakaimbento tayo ng mga bagay para pabilisin, padaliin ang mga bagay-bagay. Nakaimbento tayo ng mga bagay para puksain din ang mundo. Mga gamit pandigma. Dahil meron tayong wangis ng Diyos, meron tayong talino, meron tayong utak, na kung papaano meron tayong intelligent designer, tayo ay nilagyan din ng Diyos ng intelihente, intellectual, ng talino. And we have the power to create things. Kung God is all-knowing, hindi tayo all-knowing, pero tayo ay merong capacity to know. Meron tayong kapasidad na makaalam ng maraming bagay. Di ba si Adan, binigay sa kanya dinala sa kanya mga hayop at pinangalanan niya isa-isa? Gaano karaming species ng hayop? Pero dahil si Adan ay may kaalaman na nilagay ng Diyos na wangis ng Panginoon, bahagya or maliit lamang na bahagi ng Diyos, si Adan ay nagawa niyang pangalanan ang lahat ng hayop. We have the ability to write history and to predict the future. Hindi man natin alam, but we have the capacity to predict. Iba yung Madam Auring, ha? Pero yung prediction na sinasabi natin, yung scientific, di ba? Tinataya natin, marunong tayong tumansya. Because we have that capacity to know. Because God is all-knowing at niligyan niya tayo ng bahagi na yon. God is
all present. Ay ito, challenge ito sa atin. Pero tingnan niyo ginawa ng tao. Ha? Di ba? All present. Hindi natin pwedeng gawin yun because we are material being. Hanggang dito lang tayo nakakonfine eh. Pero tingnan niyo gano'ng katalino ang tao. Naging all present na tayo ngayon. CCTV. Ano pa? Hologram. O yung cellphone eh. Everywhere present eh. Alam ng asawa kung nasaan ka. O, nandito ka o. O yung location mo o. GPS location o. O, alam kung nasaan ka, sinong kasama mo dyan. Pakita ka ng resibo, picture. Hindi makapantay ng Diyos, pero tingnan niyo kung anong meron sa tao. Dahil meron tayong larawan ng Diyos na sa atin. Portion lang yun. Kaya nga, hindi natin kayang pantayan ang Diyos, pero salamat sa Diyos, binigyan tayo nun. Wala nun ang hayop. Ang tao meron. When it comes to moral attributes, God is truth at nilagay niya sa atin ang katotohanan. Truth that we cannot deny. Isang halimbawa niyan mga kapatid ay yung universal law written in our hearts. Truth niya na hindi mo pwedeng i-deny. Ano yun? Ano yung truth na alam natin na hindi mo pwedeng deny? Magbigay ka ng example. Hindi, yung kamatayan, pumasok na lang yan eh. Pero when God created Adam and Eve, what is the truth? Gender. Very good. That is truth. Lalaki, may kakanyahan. Babae, may kakanyahan. Ilan nilikha? 2. Male and female. And that's the truth. Hindi mo yung madidinay. Maaring dayain ka ng damdamin mo, but you cannot deny the truth. Nakuha niyo yung point? May katotohanan na sa atin eh. Ano pa? God is just. At niligay niya sa atin yung katuwiran ngayon. Ang sabi ng Bible, when God created us, He created us perfect, good, just, holy, nung hindi pa pumapasok yung kasalanan. Okay? At isa sa pinakamagandang attribute na nilagay sa atin ng Diyos ay pag-ibig. Lahat tayo meron yan. Hindi nga lang natin napantayin yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, balik tayo doon. Bakit kasi nilagyan pa ng puno ng good and evil? Alam niyo ba, ang pag-ibig, you cannot force someone to love you. Pwede ko bang sabihin kay Sister Lisa, mahalin mo ako ah. Love me. Sa gusto mo, mahalin mo ako. Pwede ko bang i-force? Pwede ko ba siyang pilitin na ibigin ako? Tanong, sagot. Pwede? Brother Franz, pwede mo ba ipilit yun? Di ba hindi? At nung nilikha tayo ng Panginoon, nilikha niya tayo na meron tayong free will. Hindi niya tayo nilikha na robot. Hindi niya tayo nilikha na pinrogram lang niya sa atin yung mga bagay na dapat at pwede natin gawin. Hindi ho. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. And the only way for you to exercise that free will ay lagyan ka ng Panginoon sa harapan mo ng mga panukat, mga barometro. So that you can exercise the attributes, the image of God na nilagay niya sa iyo.
Kaya nga tayo nag-iisip sa sarili natin. Meron bang sumasaklaw sa isip mo? Di ba ikaw ang may control dyan? May pumigil ba sa iyong lumikha? Di ba't sarili mong pasya yan? Di ba ikaw yung nag-isip? May nag-control ba ng isip mo? O ikaw ang nagko-control ng isip mo? Dahil tayo po ay nilikha na meron tayong free will. Ngayon, paano mo ma-exercise ang love, ang pag-ibig? Kung hindi maglalagay ang Panginoon sa harapan mo ng barometro o panukat para ma-exercise mo yung attribute na pag-ibig. At yung puno na yun, mga kapatid, ay sukatan ng Diyos at paraan ng Panginoon upang sa pamagitan nito ay ma-express mo sa Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya. Alam nyo, there's no something magical doon sa puno na yun. Wala akong magic doon na pag kinain mo, biglang mamamatay ka o mamumulot ang iyong mata. Yung puno na yun ay nilagay ng Diyos to test their obedience. Yung puno na yun ay nilagay ng Diyos upang ma-exercise ng tao yung free will. Nilagay ng Diyos yung puno na yun upang ma-exercise ng tao yung attribute na pag-ibig na nilagay ng Diyos sa kanya. Pero ano nangyari? Balikan natin, ha? Balikan natin yung attributes ng pag-ibig. Love is patient. Isipin nyo naman, lahat na ng puno, 99.99%. Inyo lahat. Isa lang yun. Nag-iisang puno. Hindi ka nakapagtiis. Hindi siya nakapagtiis. So ano nangyari sa pag-ibig niya? Nawala yung pagtitiis. Natakam. Natakam sa nag-iisang puno na yon na ang Diyos naging sagana sa pagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangailangan na lahat ng punong kahoy, lahat ng bunga, pwede nyo kainin. Pero yung nag-iisang yun, huwag nyo kakanin. Saan pa sila tinest? Does not think about itself. Ang pag-ibig, hindi iniisip yung sarili. So, na-test sila ngayon. Ano ba nasa isip nila nung sila sinubok? It will make one wise. Ang iniisip nila yung sa sarili na nila. Yung sa sarili na ni Eva. Nalimutan na niya yung Panginoon. Ang nasa isip niya, magiging matalino ako. Ang nasa isip niya ay, hindi ako mamamatay. Ang Diyos pinagkakaitan ako. So, naging makasarili siya, mga kapatid. Saan pa sila tinest? Love never stops believing. Nawala sila ng paniniwala sa Diyos. Ngayon, tingnan nyo kung gano'ng kasakit ito sa Panginoon. Tingnan nyo pag-ibig ng Diyos. Sabi ko kanina, ang creation is an expression of God's love. Tingnan nyo kung gano'n nyo kamahal ang tao. Sino ang sentro ng creation ng mundo? Para kanino ito nilikha? Para sa angels? No. Nilikha ito para sa tao. Hindi ito nilikha para sa hayop. Hindi sila yung sentro, although kailangan sila sa balanse ng creation.
Pero nilikha ang mundo sa isang kadahilanan na merong pangulo na ilalagay dito. At yan ay tao. Ang sabi ng Bible, He created man a little lower than the angels. Pero anong nilagay sa tao? Pinutungan. Di ba? Pinutungan. At ginawang pangulo sa lahat ng kanyang mga nilikha dito sa mundong ito. Pero bago nilikha ang tao, ano ginawa ng Diyos? Inihanda niya lahat, di ba? Pinatubo niya yung lupa. Nagpatubo siya ng mga pananim, mga puno, hangin, ilog, dagat, mga hayop, may buhay. Lahat. Nung malikha niya na lahat, at ay handa na ang lahat, sa kanya ginawa yung tao. At nung makita ng Diyos na ang tao ay malungkot, nag-iisa, anong ginawa niya? Pinatulog niya at gumawa siya ng isang babae na maging kasama niya doon sa halamanan. Hindi ba't Diyos siya ng pag-ibig? Kasi kung hindi siya Diyos ng pag-ibig, bahala kang makasurvive dyan. Bahala kang maggagilap kung ano yung pangangailangan mo. Pero lahat pinirepare niya eh. Lahat inihanda niya eh. Kaya nang mamulat ang mata ng tao, kompleto ng lahat. Kakain na lamang siya, matutulog na lamang siya, mag-e-enjoy na lamang siya sa creation ng ating Panginoon. Pangungunahan niya at magpaparami siya ng lahi. Pero anong nangyari, mga kapatid? Lahat binigay sa kanya, pero sumuway pa rin siya sa utos ng Panginoon. Gaano kasakit ito sa Diyos ng pag-ibig? Ano pang kulang? Kung mag-uusap ang Panginoon at si Adan, Adan, sana kung nagkulang? Ano ang hindi pa sapat? Ano pang kulang sa ginawa ko? Adan, sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng inihanda ko at binigay ko sa iyo, nagduda ka sa salita ko. Nakakuha niyo yung point? Nakakuha niyo yung kwento? Pinagdudahan mo yung salita ko? Adan, mula nung mamulat ka, ako ang nakita mo. Kausap kita, kasama mo ako sa halamanan. Nakita mo, naramdaman mo ang presensya ko. Merong stranger. Naniwala ka. Di ba yung ahas? Where is your love? Nasaan yung pag-ibig mo? So ano nangyari sa pag-ibig ng tao? Actually, yung knowledge of good and evil, alam niyo kung ano yun? Isip ng tao. The knowledge of good and evil is here. Narito sa isip ng tao. Nagkasala si Adan at si Eva, hindi doon sa time na pinitas niya at kinain niya yung bunga. Doon pa lamang sa intent at imagination ng kanyang isip at ng kanyang puso, na-question na ang pag-ibig niya sa Diyos. Nagkasala na siya. At kung ano yung motibo ng puso, kung ano yung nasa puso, yan ang nagmamanifest. Kaya pinitas at kinain. Ano nangyari sa kanyang pag-ibig? Nagkulang. Nagkasala ang tao. At dahil sa pagkakasalang yan, pumasok ang sumpa. Ngayon, nawala ba yung attribute ng Diyos na siya'y Diyos ng pag-ibig? Kung Diyos siya ng pag-ibig, patawarin na lang niya. Pwede, di ba? Pwede bang patawarin na lang, Panginoon? So, nawala ba yung kanyang attribute na siya'y Diyos ng pag-ibig dahil sinumpa si Eva at Adan? No. Alam niyo bakit? Kasi meron pa siyang ibang attribute. God is just. And God is truth. He cannot lie. The wages of sin is death.
Sa oras na kanin ninyo, tiyak na mamamatay kayo. Hindi siya nagsinungaling. And God is just. Hindi niya pwedeng hindi ipataw yung penalty. Hindi niya pwedeng hindi ipataw yung justice. Nung panahon na sila'y nagkasala, justice was served. Di ba? Binigay yung penalty. Pero tandaan natin, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos ng pag-ibig. Alam niyo bakit? The fact na hindi niya ina-annihilate yung tao at hindi niya completely pinuksa, pwede niyang gawin yun. Pwede niyang gawin. Tapos mag-create na lang siya ng panibago. Pero ito'y pagpapakita na ang Diyos ay pag-ibig pa rin. Bakit? Instead of completely annihilating man, ano ginawa ng Diyos? He promised a Redeemer. Nangako siya ng isang manunubos. Nangako siya ng isang tagapagligtas na ang sabi ng Panginoon doon sa babae, ang iyong binhi ay yuyurak sa ulupong, sa ulo ng ulupong, at ang kanyang paa naman ay tutuklawin ng ulupong, yung ahas. So merong binhi na pinangako at yung binhi na yon ay pagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawala. Merong pangako ng restoration na muling ibabalik ang tao sa kanyang original state. Because God is love at ayaw niya na ang tao ay mawala o mabura sa sin dito sa mundong ito. Because God is love. Kaya po, pagdating sa bagong tipan, ano ang sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung begotten Son na siyang promised seed doon sa halamanan ng Eden. Yung seed, yung promised seed na ipinangako kay Eva na mula sa kanyang binhi ay merong yuyurak doon sa ulo ng ulupong at magwawakas o wawakasan ang kapangyarihan ng kasalanan. Lumipas ang libu-libong taon, pinanganak ang ating Panginoong Kristo na siyang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos upang ang tao na namatay at sinintensyahan ng kaparusahan ay maibalik sa kanyang kaluwalhatian because God is love. Tingnan nyo yung pag-ibig ng Diyos does not think about itself. Hindi naging makasarili ang Diyos. Kung magiging makasarili siya, all-powerful naman ako eh. All-knowing naman ako eh. Kayang-kaya kong gawin. Nagkasala kayo, bahala kayo. God is not irritable. Is slow to anger. Di ba? Nagbanayad sa pagkagalit. At dahil sa kanyang kagandang loob, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. It is new every morning. God's love does not keep track of wrongs. Ang sabi ng Bible, while we were yet sinners, Christ died for us. Samantalang tayo makasalanan, ang Panginoon ay namatay sa atin. Samantalang ang tao ay makasalanan at nagkasala, ang Panginoon ay nagbigay ng pangako ng tagapagligtas. Love is happy with the truth. Love never stops being patient. Ang sabi ng Bible, God is not willing that any should perish, bagkus lahat ay magsipagsisi. Love never stops believing. Tingnan nyo ang Diyos Diyos, naniwala pa rin sa tao. Anong pagkukulang ng tao? Pagkakasala, tumalikod sa Diyos, hindi nakasunod sa kanyang utos. Nagtiwala pa rin siya sa tao.
Alam niya na darating yung isang araw na merong taong ipapanganak na mamumuhay sa katuwiran. Sino yun? Ang ating Panginoon Kristo. Ay ang ating Panginoon, taong-tao yan. Kagaya po natin. Pinukso sa lahat ng kaparaanan. Naranasan niya ang mga pinagdadaanan natin, nauuhaw, nagutom, nasaktan, nabigo. Lahat ng maaring maranasan o maramdaman ng isang tao, naramdaman niya. Pero ang Panginoon hindi tumigil sa pagtitiwala sa tao. Dahil alam niya, merong isang taong magre-redeem na sa pamagitan ng kanyang katuwiran ay maipapakita sa sanlibutan ito na kayang gawin ng tao. Sino taong yun? Ang ating Panginoon Kristo. Never stops believing, never stops hoping, never gives up, never end. And that's the love of God. Pag-ibig ng Diyos sa atin. So in order for justice to be served, na ang Diyos ay Diyos ng justice, anong ginawa niya? And at the same time, hindi niya mababiolate yung kanyang attribute na God is love. Justice has been served. Lahat ng kasalanan ng tao ay pinasa ng ating Panginoon Kristo. At siya'y naging makasalanan dahil sa atin. And because of the sin of the world, yung justice ng Diyos ay ipinataw sa Kanya. Pero yung mga nanalig sa Kanya, ang biyaya ay nanagana. Sa kung sino man ang sumampalataya sa Kanya at magbalik loob sa Diyos at tumingin doon sa krus ng Kalbaryo na naghatid ng kaligtasan at nagpakita ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng pag-asa at kaligtasan because God is just and God is love. Ngayon, balik tayo sa title. Balikan natin yung title. Because as He is, so are we in this world. Because as He is, so are we in this world. Kung ano siya, kung ano yung kanyang mga katangian, gayon din tayo dapat sa mundong ito. Hindi ko na iisa-isa pa balikan yung mga attributes ng Diyos. Dahil ang focus natin is about love. As He is. Since God is love, dapat ganyan din tayo sa mundong ito. Ano yun? God is love, dapat tayo ay umibig din. At nais kong bigyan ng emphasis ito bago tayo magtapos. Kasi alam nyo, ang mundo, binabago yung definition ng love. Binabago ng mundo ang definition ng love. Iniibig natin yung mga bagay lamang na kaibig-ibig. Iniibig natin yung mga kasangga lang natin. Yung mga kadikit lang natin. As He is, so are we in this world. Kaya nga this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Hindi ka dapat mamili eh. Hindi ka dapat magtangi. Kahit pa nga yan ay yung itsura niyan ay gusgusin o yung itsura niyan ay mahirap, hindi mo dapat itangi. Kasi ang pag-ibig ay hindi nagtatangi. Pero ang mundong ito, yan yung pag-ibig ng mundo. Iniibig niya yung mga tao o yung kapwa niya na kaibig-ibig. Eh hindi yung ganun. Ang utos ng Panginoon even your enemy. Kahit kaaway mo iibigin mo. Kahit yung away mo, pag nauhaw, paiinumin mo. Pag walang masuot na damit, bibigyan mo ng damit. So yung pag-ibig, hindi lang yung parang laging positive ang dating. Yung pag-ibig, hindi lang sa laging panahon na madaling gawin. Ang pag-ibig ay dapat din na-express
doon sa paraan na mahirap at diyan nasusukat yung lalim ng pag-ibig. Yung taong nagpe-persecute sa'yo, yung taong bumabato sa'yo, yung taong lumalait sa'yo. Di ba? Paano mo ibigin yun? Kung paano pag-ibig ng Diyos, ganun din tayo. Kasi ang Panginoon din nagtangi eh. Di ba, nakapayako na nga siya sa krus, nilalait pa siya eh. Sabi pa ni Pastor Umpad, salamat sila, hindi ako yung nakapako doon. Kasi kung siya daw yung nakapako doon, total makapangyarihan naman siya, bababa muna siya. At pagsasampalin niya yung mga, ano sabi niya? Pero, tingnan niyo yung Panginoon, di ba? Yung pag-ibig niya, sa mabutit sa masama, nilalait siya, ay inalipusta siya, pinakain niya yung lahat, ginawa niya ng himala, nagpagaling siya ng mga may sakit. Tapos nung nagkagipitan na, yung mga, yung isang partido na mga liberal, nagsisigawan, ipako sa krus! Yung kabilang partido dahil nakita nila, outnumbered tayo, tahimik na lang tayo. Wala nang umimik. Nasaan na yung mga pinakain? Nasaan na yung ginawa ng himala? Nasaan na yung libu-libong sumusunod sa kanya na nakakain ng tinapay, nakakain ng isda? Nanahimik na sila mga kapatid. Mag-isa na nakabayubay ang ating Panginoon na maging ang kanyang mga alagad ay nagpulasan. Pero nagtangi ba ang Panginoon? Lumabas pa rin sa kanyang bibig sa kabila na siya hirap na hirap. Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Sabi niya nga di ba tinagpas ni Peter yung tenga nung nanguhuli? And ako naman inisip ko, bakit tenga ang natamaan lang? Siguro umilag. Pagkailag, yun, tinamaan yung tenga, laglag. Ano sabi ng Panginoon? Ibalik mo yung tabak. Ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Kinuha niya yung tenga, di ba? Tapos pinagpag. Ay, wala sa Bible. Pero isipin mo na, punta sa lupa di may dumi yun. Tapos ibinalik. Diba, binalik. Kung ako Panginoon, gaganti ako. Pabaliktad ko ilalagay. Ibinalik. Para ipakita na, di ba, ang pag-ibig ay hindi nagkikip ng record of wrong. Nai-imagine ba natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos? Nang sabi ng Bible, kung ano siya, kung sino siya, gayon din tayo dapat sa mundong ito. At pag binasa natin yung 1 John chapter 4, paano natin i-express yung pag-ibig? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. Paano natin ipapahayag? Tayo ay mga may sarili tayong kapasyahan. Tayo ay hindi robot, di ba? Mga pre-moral agent po tayo. Paano natin na-express ang pag-ibig? Madaling sabihin, mahal kita Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi natin siya nakikita. And the only way you can express your love to God is to love your neighbor. Amen. Ibigin mo ang iyong kapwa. And the only way for you to express your love is to think of others better than yourself. Huwag nating unahin yung ating sariling kapakanan. Ang mundo, ganyan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng mundo, inuuna ang sarili. In the last days, perilous time shall come. Why? Because men shall be lovers of their own selves. Magiging maibigin sa kanilang sarili. At yan ang pag-ibig ng mundo. Pero tinuturo ng Diyos sa atin, kung ano siya, dapat gayon din tayo sa mundong ito. At ang mundong ito, tandaan po natin, ang mundong ito,
ay sukatan ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Love not the world, neither the things that are in the world. Ang salita ng Diyos ay kanyang sukatan kung gaano natin siya kamahal. Tandaan po natin, the fruit, the tree of knowledge of good and evil, narito yun sa isip. Tinetest tayo ng Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Salita niya, utos niya, o yung ating design. Doon naman tayo sinubukan. It's the desire. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag mo kalimutan ang araw ng Pangilin. 6 na araw sa iyo. Yung isang araw, ibigay mo sa Panginoon. Di ba? 99%, 99.9% ng puno sa iyo. Yung isa, limitation. Pero kasi nasabi ng tao, natitempt siya. Sa ikabubuti ko naman ito. Kikita ako ng malaki. Diyan naiipit ang tao sa mga ethical decision, sa mga moral decision. Diyan tinitest ang Kristiyano. At araw-araw gumagawa tayo ng mga desisyon. Sino ang mahalaga sa iyo? Gaano mo kamahal ang Panginoon? Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Peter, do you love me more than this? Si Pedro, tuwan-tuwa, ang daming isda. Si Pedro, tuwan-tuwa, kikita siya ng malaki. Unang beses, sinabi ng Panginoon, do you love me more than this? Sumagot lang siya, yes, Lord. Pero, sige pa rin siya ng kuha ng isda. Alam ng Panginoon na doon siya nakafocus. Tinanong ulit siya ng Panginoon, mahal mo ba ako? Hindi niya na-absorb. Hindi niya na-digest yung meaning ng salita ng Panginoon. Do you love me more than this? May mga young people, tinetest kayo. Ang sabi ng Biblia, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Ngayon, ito yung message ng Panginoon. Do you love me more than this? Panginoon, masaya. Panginoon, masarap ang feeling. Panginoon, nakakaramdam ako ng ako ay in. Nakakaramdam ako na ako ay accepted. But do you love me more than this? Knowledge of good and evil. Minsan sinasabi natin, this is good, maganda. That's the philosophy of the world. Follow your heart. Do what you want. Kung saan ka maligaya, kung saan ka mag-i-enjoy. Diba? It seems good. There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are ways of death. Hindi ko na kailangan elaborate pa isa-isa. Pero lahat tayo, there's a knowledge of good and evil inside of us. And the Lord is testing us. How much do you love Him? Gaano mo siya kamahal? Araw-araw na may mga desisyon tayong ginagawa. Araw-araw sinusubok tayo. Mahal ba natin ang kanyang salita? Ang kanyang bilin? Ang kanyang utos? Ano sabi ng Panginoon? Hindi nyo bagang magawang manalangin kahit isang oras man lang? At yung time na magpipray ka na, tumunog yung social media mo, imbis na magpipray ka, na-focus ka na ron. Temptation, desire. Yung time na nag-declare tayo ng fasting, at naamoy mo yung masarap na ulam, di ba? May utos, may salita, may conviction sa'yo for you to pass. Pero, Panginoon, bukas na lang ako magda-diet. Bukas na lang. Tinetest tayo Tinetest tayo. Pag-ibig, gaano natin siya kamahal. Barometro yan. Yung paligid natin, yung mga tao sa paligid natin. Even your education. Yes, mahalaga yan. Yung pag-aaral natin, mahalaga yan. Maging yung trabaho mo, importante rin yan. Pero tinetest ka dyan ng Panginoon, do you love me more than this? Marami tayong intensyon, marami tayong mga
good explanation, mga excuses. Panginoon, sa ikabubuti ko naman ito. Panginoon, masarap ang pakiram. Mga kapatid, tandaan nyo, maraming dadalhin sa impyerno ang masarap na pakiramdam. Maraming dadalhin sa impyerno ang masarap na pakiramdam. Maraming dadalhin sa impyerno ang mga tinuturing natin na good intention. Kasi madali sabihin, good intention. But is it the intention of God? Ito ba ay yung desire ng Panginoon? Mga kapatid, we're talking about love. Naintindihan nyo na ito siguro. Malinaw ito. Kasi tandaan natin, the first commandment, hear, ye Israel, the Lord your God. Your God is one. Amen. Pero may second provision doon sa first commandment na yon. And thou shall love the Lord thy God with your whole heart, mind, soul, and with your whole strength. Amen. That's the first commandment. How much do you love God? And the second commandment is to love your neighbor as yourself. Kaya nga, tandaan natin, dito ang magtatapos. Ang pag-ibig never ends. Hanggang dun yan sa dulo. Hanggang makarating tayo sa langit. Ando doon yung pag-ibig. Pag tayo hinatulan ng Panginoon, saan tayo susukatin? Kung gaano natin siya kamahal. Tayong lahat ito ngayon. We praise you, Lord. We praise you.